Sino ang guro ng klaseng ito? Oy! Magtrabaho ng maayos, Siege. Magnanakaw. Tulong. May magnanakaw. Huwag kang magmalakas sa teritoryo ko. Tatay. Bakit ka tumatakbo? Mainit ang panahon, nagiging snatcher ka pa. Pangit mong Goart, di ko inakalang malakas ka pala. Pinata, Ikaf, Ivan Montag yang bak. Palalayazin kita. May kasama ka pang dala, kaya pala ang tapang mo, Lolo. Bigyan kita ng pagkakataon ngayon, ikaw, para sa amin ni Kuya. Magmano ka ng 3 bises, palalayasin kita, sigish, yuko ka. Ano pang hinihintay Montag? Sugot. Bastos, gago, di marunong maging mabuting tao. Tama na, tama na. Kuya, ito na po ang bak ninyo. Alis na kayo. Kumusta ka? May nasaktan ba? Tiyaka Kia, okay lang ako. Eto, ibabalik ko na ang bag. Tingnan mo kung may nawala. Siege. Oon nga pala, yung mga kanina, ikaf ba ang umawat? Mga snatcher lang yun, walang kwenta. Di ko inakalang ang galing mo pala. Eh di magwardya ka na lang sa eskwelahan namin. Parang sayang naman ang kakayahan mo. Dapat katulad ninyong may pinag-aralan ang kapakipakinabang. Nga pala, ang anak ko ay nasa klase mo, sa susunod. Sana matulungan mo siyang magbago, Teacher Kiao. Anak Montag? Kik siya o siyan. Mag-EMA pala kayo. Naalala ko sa enrollment form ni Xiao Chan. Nakalagay ay single-parent family. Teacher Chiao. Ano yun? Wala, babalik na ako sa class. Layo na, nakatingin ka pa. Pero kung tutuusin. Si Teacher Kiao ang bulaklak ng Yuncheng. Bakit ka laging nakaambang? Anong balik mo? Wala ka bang ginagawa? Chief Protector ng Gate Dragon King Temple. Punong tagapagtanggol. Nagtrabaho ka bilang janitor sa eskwelahan. Kung ikukumpara sa inyong Dragon Lord, pagiging janitor ko, ay walang dapat ikagulat. Tama na, huwag kang makipagtalo. King Yao, ulitin ka o. Kahit anong gawin mo, hindi na ako babalik sa Dragon King Temple.
Bago namatay si Kyushui, ipinangako ko sa kanya. Kailangan kong bantayan at samahan si Xiao Chan para ligtas siyang lumaki. Mukhang hindi mo natupad ang pangako mo sa asawa mo. Ano ang ibig mong sabihin? Nakipag away ang binata. Ano? Kik Xiao Xian. Huling babala ko sa'yo. Lumayo ka kay Lin Yi. Sino sa buong Yuncheng ang hindi alam na ang babaeng yon ay gusto ko? Si Li Chensing. Li Chensing. Ang relasyon namin ni Linyi. Kalayaan ko yon, bakit ko dapat sundin ang sayo? Bakit? Dahil anak siya na may-ari ng paaralan, kaya kanyang paalisin sa trabaho. Zapat na ba yun? Halos kalahati ng Yuncheng ay pag-ari ng pamilya nila. Kahit sino pa ang dumating, hindi makikipag-agawan sa kanya. Mukhang kinain mo na. Ang immature mo. Sige, wala akong oras para sa inyong selosan dito. Sino ang nagpapaalam sa'yo? Hindi mo pinakinggan ang sinabi ko. Paano mo nagawa yon? Ang tapang mo talaga, mahirap pero matigas ang ulo. Li Chensing. Bukod sa pang-aapi gamit ang kapangyarihan mo, ano pa ang kaya mo? Tama, pang-api lang ang kaya ka o. Bitawan mo. Anong magagawa ko? Anak ako ni Lilaw. Likas na may karapatan akong maging mayabang. Tama ba ako? Oo? Sasabihin ko sa'yo, ang babaeng kasing galing ni hindi magkakagusto sa'yo. Ang lakas ng loob mong tawagin siya ng ganoon kasintahan. Hindi ka talaga natututo hanggat hindi ka nasasaktan. Nakakatawa talaga. Paano magkakagusto sa'yo si isang tamad at walang kwentang tao? Hindi mo karapat-dapat kahit ang suotin niyang sapatos. Gusto mo bang mamatay? Li Xiao, sino tong basurang gwardiya na nakikialam sa akin? Gusto mo bang matanggal ka sa trabaho ngayon din? Tatay, bakit ka nandito? Ikaw pa ang magtatanong. Dapat nasa paaralan ka nag-aaral. Pero nasa labas ka nagkakagulo. Tatay, hindi ako nagkakagulo. Sila ang nang-aapi sa akin. Siya pala ang tatay mo. Ang tatay ni Kit Xiao Chan ay isang basurang gwardiya. Anong gwardiya? Pante pinto lang. Sandali lang. Huwag kang magpadalos-dalos. Tatay, wala ka bang dugo sa katawan? Sinisiraan ka nila. Asong gwardiya? Tumahimik ka. Kung tama ang nakikita ko, anak ka ng isang miyembro ng board ng paaralan, di ba? May mata ka rin pala. Pero, sa totoo lang, bilang gwardiya ka sa paaralan, sa amin ka kumakain. Kaya't walang masama kung tatawagin mo akong young master. Oo, tama. Xiao Xian. Magsorry ka na kay young masterly. Bakit ako magsusorry sa kanila? Pwede bang magpakumbaba ka? Maliit lang ang estado natin. Hindi natin sila kayang kontrahin. Mayaman sila, ano? Mayaman sila. Anak, paano kita tinuruan? Dapat lagi kang magtiyas. Ako rin noon, dahil sa pagiging pabigla-bigla, ay nasaktan ang nanay mo. Young Masterly, matigas ang ulo ng anak ko. Huwag mo siyang pansinin. Pag-usapan namin ito sa bahay. S.A. Zuzunod. Bibili ako ng magandang sigarilyo at alak, at personal akong pupunta sa inyo para mag-sorry, okay? Magandang sigarilyo at alak? Dakyanman at Yagu Ba? Isang hamak na gwardiya. Pupunta sa bahay namin? Yung Master Lee, sabihin mo lang ang gusto mo, gagawin ko. Balang at hubili. Mukhang nakakatawa ka, old man. Hindi kita paghihirapan. Pagbawalan mo ang anak mong lumapit kay Linyi. Tapos na ang usapan. Linyi? Anak, may relasyon ka ba? Tatay, huwag mo nang pakialaman to. Li Chensing, kung may problema ka. Sa akin mo idirekta, hindi ko iiwan si Ayaw ng maayos, Sigs. Huwag mong sisihin ang sarili mo. Sige, Zampalin Nuo, tu, Pati Tong Matanda. Huvak. Li Tianxing, tumigil ka. Ano nang ginagawa mo? Yi. Bakit ka nandito? Wala, pinapagalitan ko lang. Isang walang kwenta. Sinong nag-utos sa kanyang? Mangap ng hindi kaya? Tama, isa siyang mahirap at walang silbi. Nangangapa sa ating Diyosa na si Yi. Dapat tingnan niya muna ang sarili niya. S.A. Toto lang. Sa buong Yuncheng, ang karapat-dapat lang kay Yi ay si Young Master Lee. Parehong antas sila. Ang pangit ng alalay na to, pero tama ang sinabi. Sa Yuncheng, ako lang ang bagay sa iyo. Ang iba, hindi karapat-dapat kahit magsuot ng sapatos mo. Bagay? Hindi ko alam yan. Xiao Tian, okay ka lang? okay lang ako. Yi, delikado dito, umuwi ka muna. Okay lang, hindi nila ako magagalaw. Ito si Tito Ki, di ba? Kumusta po, Tito Ki? Ako si Linyi, magkaklase kami ni Xiao Tian. Mula elementarya hanggang kolehiyo. Ano ba, Tong Dalava? Tito Ki, kung hindi ka tutol, gusto kong makipagrelasyon. Kay Xiao Tian. Tatay, tingnan mo to. Linyi Yi,
Ano ba ang ibig mong sabihin? Hindi mo ba nakikita? Ano ba ang nasa isip mo? Si Xiao Tian, para siyang kwenta. Isang walang silbi. Ako ang anak ng pamilya Li. Magmamana ng trilyon. Bakit siya ang pipiliin mo? Mayaman ang pamilya mo, pero ang pamilya namin hindi rin nagkikahos. Kung wala kang ibang sasabihin, aalis na kami. Saan kayo pupunta? Kayong mga tao, sampalin niyo itong kinato. Siraan niyo siya para sa akin. Litian Singh, huwag kang magmalabis. Anong magagawa mo kung lalampasan ko ang limitasyon? Sasabihin ko sa'yo, ngayon, sumama ka sa akin sa hotel para mag-enjoy tayo. At bigyan mo ako ng mukha, o kaya, panoorin mo na lang, habang sinisira ko siya. Sandali. Pwede bang palitan ang kondisyon? Huwag kang makipag-areglo sa taong ito. Bilang lalaki, ako ang dapat na magprotekta sa'yo. Xiao Chen, Tatay, dalhin mo si Yi pauwi. Ako na ang bahala dito. Xiao Chen. Tito K. Hintayin natin ang mangyayari. Walang kwenta ka, ngayon lang makikita mo. Ang kapalit ng pagsuway sa akin. Zampalin Nuozia. Tito K, mag-isip tayo ng paraan. Hindi pwedeng manood lang tayo, tulungan natin si Xiao Chen. Anong tulong? Ito na ang tamang panahon para ipakita niya ang pagiging tunay na lalaki. Ano ba yan, boss? Mali. Hindi mo ba alam kung paano manakit? Kailangan ba kitang turuan? Sige na. Naku. Young Master Li, okay ka lang? Sige na. Tumigil kayong lahat. Dumating na si Teacher Kiao. Li Jiangxing, hindi ka talaga natututo. Nambubuli ka na naman. Xiao Jian, okay ka lang ba? May sugat ka ba? Teacher Kiao, okay lang ako. Naku, nakakainis talaga. Chi Xiao Tian, swert mo na yon. Sa mga susunod na aw, laging may sorpresa. Teacher Kiao, napakaganda rin po ng suot ninyo. Rumespeto ka. Sige. Tara, Umuwi muna kayo sa klase. Xiao Tian, kanina kinilabutan ako sa'yo. Lao Qi. Sumama ka sa opisina. ha? Teacher Kiao, ang anak kong si Xiao Chan, napakalikot. Laging nagkakaproblema, sa hinaharap, sana po ay, tulungan ninyo siyang magbago. Sige, alagan ka Ozia. Nga pala, yung nangyari kaninang umaga, hindi ko pa alam kung paano magpapasalamat. Trabaho ko lang yon, huwag kang mag-alala. Hindi pwedeng ganoon, nailagay mo pa ang sarili mo sa peligro. Inagaw mo ang bag ko mula sa mga magnanakaw. Kung wala man lang akong gagawin, masama ang loob ko. Talagang hindi na kailangan. Teka, hintayin mo ako, kukuha ako ng something para sa'yo. Ito, para sa'yo. Ano? To? Buksan Montag. Napakamahal na sweet na ito, hindi ko pwedeng tanggapin. Noong kaarawan ng tatay ko, ipinagawa ko ito. Pero nagkamali sa sukat. Hindi na ma-refund, subukan mo na lang. Kung sakto, tanggapin mo na. Nagpagawa nga, mali pa ang sukat? Hindi talaga pwedeng tanggapin. Huwag kang tumanggi. Teacher Chiao. Sige na. Susubukan ko na ito. Tiaka Kia, kamusta? Sabi ko na hindi babagay. Hindi, bagay na bagay. Parang ipinagawa talaga para sa'yo. Lao Qi, suot Montag, yang outfit na yan. Walang maniniwalang security guard ka.
Maaring sabihin nilang middle-aged si Ika. Talaga? Huwag mo akong biruin. Medyo tagilid ang necktie, ayusin ko. Laoki, single KPA rin ba? Maaga kasing namatay ang ina ni Xiao Chan, at ngayon, lampas 10 taon na ang nakalipas. Mahirap ang pinagdaanan mo sa pagpapalaki kay Xiao Chan ng mag-isa. Hindi na ba nag-isip na maghanap ng iba? Matanda na ako, sino pa ang magkakagusto sa akin? Sino ang nagsabing wala? Halimbawa. Ako, sa loob ng maraming taon, hindi pa ako nakakita. Nang tulad mo, napakamatur, matatag, at kaakit-akit na lalaki. Teacher Kiao, huwag mo akong biruin. Sino ang nagbibiro sa'yo? Seryoso ako. Hindi pwede. Malaki ang agwat natin, edad din. Huwag kang magmadaling tumanggi, pag-isipan mo muna. Bukas, bigyan mo ako ng sagot. Sige. Alis na muna ako. Xiao Xian. Kain na. Ayan na, ayan na. Tatay, ang ganda ng suit mo, saan mo nakuha? Sino ang nagpapalo sa iyo ng gamit ko? Tanggalin mo agad yung damit. Ayaw kong tanggalin. Kinakabahan ka. Kinakabahan ka. Sabihin mo, may tinatago ka ba sa akin? Binabalaan kita. Kung hindi mo tatanggalin yan, papaluin kita. Tanggalin, tanggalin, tanggalin. Anong galit? Ang damot mo naman. Parang may pamilyar na amoy. Naalala ko na. Ito yung amoy ni Teacher Kiao. Ang galing mo, tatay. Si Teacher Kiao, siya ang pinakamagandang guro. Sa Yongcheng, aminin mo na. Paano mo siya nakuha? Anong nakuha? Ang sama ng salita mo. Dragon Lord, itinago mo ako ng ilang taon. Nahanap din kita. Ingat. Kahit ikaw pa ang Dragon Lord, mamamatay ka rin. Sa aking pana. Tatay, handa na ba ang pagkain? Anong oras na? Anong ingay mo? Anak, Tatay, nagpalit tayo ng katawan. Ano ba talaga ang nangyari? huwag. Bakit mo ako kinurot? Ang sakit. Nanaginip ba tayo? Ano ba talaga ang nangyari? Baka. Dahil sa pana kahapon. Ingat. Papa, anong gagawin natin? Papa, malalata na ako sa klase. Talagang hindi na tayo abot. Malilete na ako sa klase. Anong gagawin ko? Hindi tayo makakabalik agad, ganito na lang. Gagamitin ko yung katawan mo para pumasok sa school. Ikaw naman, pumasok ka sa trabaho ko. Sige. Gusto kong malaman kung anong sikreto ni Papa at ni Teacher Kiao. Ano kaya talaga yung pinagkukupihan nila? Tarantado ka. Binabalaan kita, huwag mong gagamitin yung katawan ko para sa kalokohan, narinig mo? Papa, huwag kang mag-alala. Xiao Chen, bakit hindi mo ako hinintay? Ito yung breakfast mo. Ano ba nang meron sa batang to? Bakit ang bait sa kanya ng babae? Ang sweet naman niya sa'yo. Ano, hindi mo gusto yung lasa? Hindi naman. Xiao Xian, kahapon PA sinabi sa'yo. Araw-araw, may sorpresa ako para sa'yo. Kamusta ngayon? Sobrang sorpresa. DIBA? Yung batang, tu pala yung pinapagalitan niyang Masterly. Inatawag kita, Master Kui, para bigyan ng leksyon tong batang to. Isang leksyon na hindi niya makakalimutan. Sinasabi ko sa inyo, mga kabataan, palagi kayong padalos-dalos. Bakit hindi nyo nalang pag-usapan yung problema? Bakit kailangan pa ng away?
Batang-bata ka pa, ang tapang mo namang magsalita. Xiao Zian, natatako ka na? Kahapon ang yabang mo, ngayon? Takot? Sa diksyonaryo ko, wala yang salitang yan. Xiao Tian, ang dami nila, huwag kang padalos-dalos. Kahit gaano karami, mga walang kwenta lang yan. Nagmamalaki ka pa? Segsh, gusto kong makita. Matigas ba yung buto Montag? O, yung bibig Montag? Kung may utak ka. Lumuhod ka na ngayon at humingi ng tawad kay Young Masterly. Yung gagong to, wala siyang karapatan. Payo ko sa inyo, umalis na kayo at pumasok sa klase. At kayong mga batang to, umalis na kayo, huwag niyo akong pilitin. Narinig nyo yon? Nagbabanta siya sa atin. Umalis ka na habang maaga pa. Ikaw ang naghahanap ng gulo. Master Ku, bahala ka na is akanya. Ako ang bahala kung may mangyari. Narinig nyo, mga tropa? Galit na galit si Young Masterly. Huwag nyo nang patagalin, sampalin nyo na. Suntukin Montag ng malakas. Oo. Tumigil kayong lahat. Li Chansing, nanalaman ka sa dami. Grabe ka na. Yi, delikado dito, umuwi ka muna. Ikaw, ano nang gagawin mo? Huwag kang mag-alala, kayang-kaya ni Uncle Kito. Uncle K. Ang ibig kong sabihin, ako ang bahala. Ang lakas ng loob mo. Uy, Xiao Zian ako. Ngayon ko lang nalaman na ang yabang mo pala. Ziga, kung matatalo mo sila ngayon, sa susunod, hindi na kita gagambalain, at luluhod pa ako sa'yo. At tawagin kitang lolo ng 3 bises. Sige, tatanggapin ko ang pustahan mo. Sakto, kailangan ko ng apo. Xiao Xian, ikaw. Tumabi ka lang at manood dahil ang susunod ay magiging astig. Sabay-sabay na kayo. Zugurin Nyosia. Ang galing. Ako ang Montag parang na akit. Ang dali nilang matumba? Ako. Ang lupit. Xiao Xian, ang galing mo. Nagpapainit pa lang ako. Bakit? Natumba na kayong lahat. Akala ko ba mga dalubhasa sa taekwondo? Ikaf. Xiao Xian, hindi ko akalain na ganito kakagaling. Sabi ko na sa'yo, huwag kang mag-alala. Apo, parang may nagsabi kanina na luluhod. At tatawagin akong lolo. Ngayon, pinapaluhod niya ako, at tatawagin siyang lolo. Vede Beng. Ikaw na mismo ang sumuntok sa kanya ng malakas? Huwag kang mag-alala, Li Shao. Sasapukin ko siya hanggang sa masyahan ka. Anak, ang yabang mo, may bayad ang kayabangan. Ngayon, wala nang magtatanggol sa'yo, di ba? Babalikan kita, huwag kang magpakasalbahe. Ang pinakamahalaga sa pagiging tao ay ang pagtupad sa pangako. Gusto mong hindi ako gumawa ng kalokohan? Pwede. Pero kailangan mong tuparin ang usapan. Pwede bang huwag na? Bibigyan kita ng pera. Marami akong pera. Sino nang may gusto sa maruming pera mo? 3 segundo lang ang ibibigay ko sa'yo. 3. Lolo. Xiao Tian Lolo. Nagkamali ako. Ayos na yan. Umasa ka. Ziga. Teka, tapos na ang usapan ngayon, pero yung kahapon. Ha? Sabihin mo, pakakawalan ba natin siya?
Dapat siyang mangako na hindi na niya ako gagambalain. Sabihin mo, hindi ka na ba muling gagambala kay Yi? Hindi na. Ngayon hindi ko na nga alam kung ano ang pangalan ni Yi. Hindi ko na alam. Mabait ka talaga. Umalis ka na. Siege. Lao Ki, dumating ka na. Ang aking mungkahi kahapon, ano ang desisyon mo? Grabe, ang tatay ka o pala ay close kay Tiachakia. Ano NG inisip Montag? Wala lang. Ano bang mungkahi yun? Paano ka o sasagutin? Tu? Ikaw, isang lalaki, may anak pa. Walang babaeng nag-alaga sa iyo, ganito. Hindi maganda. Naku, si Teacher Kiao pala ang gustong maging stepmom ko. Kung hindi ka sasagot, iko-consider kong pumayag ka na. Sa labas mukhang cold, pero sa loob pala ay napaka-passionate. Nahihiya ka pa, adults na tayo, hindi na kailangan. Teacher Chiao. Huwag kang ganyan. SA toto lang, ako. Ano NG nangyari SAyo? Ang weird emon gayon, Lao Ki. Tiachakia, SA toto lang, ang puso ka o. May bata pa rin sa loob. Naiintindihan ko na. Ah, ganong pala ang gusto Montag, Lao Ki. Siege. Anong ibig mong sabihin? Kumusta, maganda ba? Tiachakia, bakit may ganito kang damit? Ito ay costume para sa school anniversary, parang may kliyata ang medyas. Mikey BA? Kumusta, Mike ba? Hindi ko na kaya, sabihin ko na kaya ang totoo. Tiachakia, SA toto lang ako. Tiachakia, SA toto lang ako. Huwag kang magsalita, hayaan mong ang puso mo ang magsabi sa akin. Ang bilis ng tibok ng puso mo. Huwag na tayong ganito. Nakpi play hard to get car ba sayakin. Anong ginagawa ninyo? Xiao Xian, bakit ka nandito? Teacher Kiao, may konting usapin lang ako sa kanya. Halika rito. Xiao Xian. Ang kulit mo, yung sinabi ko sa'yo. Pinapasok mo sa isang tenga, labas sa kabila, di ba? Papa, kasalanan ka o BA tu? Sinong hindi matatakot kay Teacher Kiao pagpasok niya? Eh di lumayo ka sa kanya. Narinig mo? Opo, Papa. Pagkatapos ng klase, may movie date kami ni Yi. Huwag mong ipapahiya ako ha. Pwede bang hindi na ako sumama? Hindi pwede. Ang tagal ng inaasam ni Yi ito. Ayokong masira ang araw niya. Estudyante kayo. Aral muna bago sin. Ayaw mo talaga? Ayaw. Sage, mamaya pupuntahan ko si Teacher Kiao. Aba, lumalaban ka na ah. Nagbabanta ka na sa king tatay mo. CJ, sasama na ako. Talaga? Apat na elemento ng paglalaro, hawak, hawak, hawak. Tindig. Palo. Hulog. Wow! Ang galing mo, Ninong. Kapag nagawa mong pag-isahin ang baywang at hita, madali na lang ang paghulog. Papa, tulungan mo akong maghiganti. Muntik na akong mapalo. Lolo Tiger, bakit sugatan ka rin? Ganito kasi yun.
Pinapunta ako niyong master para arestuhin ang isang estudyante, kaya dinala ko. Ang mga tropa KO. Pero hindi namin inasahan, yung bata, ang galing niyang lumaban. Kahit ako'y natalo. Evan KOBA. Papa, sobrang bastos ni Xiao Xian. Pinapatawag niya akong abo. E di ikaw naman ang magiging anak niya? Wala siyang respeto sa pamilya nating Lee. Isang hamak na estudyante lang, ang lakas ng loob. Nakakaintriga. Sige, ipapadala KO ang apat kong gwardiya. Mai, Lan, Su, Yu. Para harapin siya. Ayos. Anong oras na? Dapat nagkita na tayo rito. Hala! Nasa sa panganib si Yi. Xiao Shen, Li Tianxing, ikaw pala ang may pakana. Ang bilis mong dumating, Qiao-chen. Mukhang. Mahalaga SA, Yosi Lin Yi A. Li Tianxing, pakawalan mo siya. Li Tianxing, naglakas loob kang magkidnap sa akin. Hindi ka patatawarin ng lolo ko. Naku, natatakot ako. Pero unavain Montag. Ang pamilya ninyong Lin ay parang payat na kamelyo. Samantalang ang pamilya naming Lee ang tunay na makapangyarihan sa Cloud City. Bago ako kumilos, pinapayuhan kitang pakawalan mo siya, kung hindi. Pagsisisihan mong dumating ka sa mundong ito. Nagbabanta ka pa sa akin? Alam kong magaling kang lumaban, pero ang pagiging magaling. Walang kwenta. EA, Sasabihin KO SAyo, ngayon si Lin Yi. Ay nasa akin. Pinapayuhan kitang huwag kang kikilos ng basta-basta. ano ang kailangan kong gawin para pakawalan mo si Simple lang, hayaan mo akong magsaya ngayon. Ano sa tingin mo? Hindi naman mahirap, di ba? Sige, samahan kita. Mabuti. Ang aking ama ay may 4 na tagapagtanggol. Sina Mi, Lan, Zhu, at Ju. Hindi lang sila magagaling sa martial arts, kundi mahusay din sa sugal. Ganito, makipagsugal ka sa kanila ng ilang bises. Kung manalo ka, pagkakawalan kay OCEE. Kung matalo ka, ikaw ay mapapasailalim sa akin. Xiao Tian, huwag mong papansinin ang mga ito. Sige, pumayag ako. Sino sa inyo ang unang lalaban? Ako. Paano tayo maglalaro? Maglaro tayo ng dis kung sino ang mas malaking puntos. Ito ay pagsubok sa swerte ko. Ang tagumpay sa sugal ay hindi lang nakasalalay sa swerte. Dagdagan natin ng pusta. Kung matalo ka, 1 puntos. 1 daliri ang kukunin ko sa'yo. Sige, paano kung ikaw ang matalo? Imposible. Ang galing mo, 3-6 agad ang nahulog. Iyak naman nanalo si Ate Ju. Hintayin na lang ng batang ito na maputol ang kanyang mga daliri. 3-6, may matitira pa bang daliri ang boyfriend mo? May mga bagay ka talagang alam. Para hindi ka matalo sa akin, kailangan mong makakuha ng parehong puntos. Sige na. Paano ito possible? Kaya pala confident ka, may backup plan ka pala. Mukhang marami ka nang naloko sa lugar na ito, di ba? Hindi ko maintindihan ang sinasabi mo. Ngayon ay ikaw naman ang magpapakita ng puntos mo, hindi ka naman siguro takot. Hindi mo ba talaga iniisip na siguradong mananalo ka? E paano? Ang 3-1 mo, anong laban sa? 3-6 ko, mas maliit ng 15 puntos. Kung tutuusin, kahit putulin ko ang 2 kamay mo, kulang pa rin. Ng 5 daliri. Talagang magaling si Ate Ju sa sugal. Gusto pang makipagkumpetensya kay Ate Ju. Masyado pang bata itong batang ito. Mabuti. Ang galing, pagbalik ko ay malaki ang premyo mo. Salamat, Yang Master Lee. Qiao-chan, alam mo na ngayon kung gaano ka kagaling? Ganito na lang, huwag na nating sabihin inaapi kita. Sumuko ka na lang at kalahati lang ang talo mo. Ano sa tingin mo? Ngayon na, lumuhod ka at tawagin mo akong lolo ng 3 bises. Pupunta lang ako sa isang kamay mo. Li Shanxing, kung gagawin mo kahit 1 daliri ni Xiao Tian, hindi kita patatawarin. Kailanman. Magsumbong ka sa akin.
Ipakita mo ang sincerity mo. Halika, samahan mo ako ngayong gabi. Bastos. Palalayasin kita, kasama ng iyong kasintahan. Ano sa tingin mo? Dichansing, huwag mong galawin si huwag kang matakot, ang talo. Ay hindi naman ako. Hanggang ngayon, matigas pa rin ang ulo mo. Buksan mo ang iyong disco. Ano ba talaga ang ginawa niya? Bakit hindi ko maramdaman ang pagbabago sa loob ng discop? Kixiao Xian, Nagdaya KBA? Wala akong ginawa, pwede mong tingnan ang sisi. Kahit na magaling ka sa pandaraya, at hindi ka namin nahuli. Pero sa round na ito, pinakamataas na makukuha mo ay tabla. Kahit anong gawin mo, hindi ka mananalo. Sino nagsabi na hindi ako mananalo? Kain. Paano ito nangyari? Ano ba talaga ang ginawa mo? 3-6 at 3-1. Mas mataas ang puntos niya kay Sister Ju. Pero saan galing ang dalawang set ng dis? Tingnan mo ng mabuti. Mas manipis ang dis, malamang hiniwa sa gitna. Kaya naging 2 set ang epekto. Ngayon, may panalo na ba? Pero nilabag mo ang rules. Rules. Wala akong naalala na rules, sige. Kung ayaw mong tanggapin, pwede kitang pag-ulitin. O kaya, gamitin mo rin ang style ko. Sige Kitsiao-chan, ikaw ang nagsabi nito. Ano pang hinihintay Montag? Bilisan Montag. Bilisan Montag. Young Master Lee, hindi ko kaya ang teknike niya. Hindi ko pa ito narinig dati. Walang kwenta. Kixiao Xian, SA round na ito, panalo ka. Pero huwag kang masyadong magyabang. May 3 round pa. Kahit anong strategy ang mayroon kayo, sasabayan ko kayo. Sa round na ito, maglaro tayo ng poker, yung pinakasimpleng. Pusoidos. Sandali, hindi ako kampante sa pag-shuffle mo. Ano ba ang gusto mo? Ganito na lang, itapon natin ang deck sa hangin. Tapan natin ang mga mata natin at sa mga nahulog na baraha. Pumili ng 3 blind. Sige, tulad ng gusto mo. Kixiao Xian, paano ka naging? Ganito kagaling? Akala ko magaling ka, pero ganito lang pala. Kitsiao-chan, sa pagkakataong ito, talo ka na. Maaga pa para pag-usapan ang panalo o talo. Matigas pa rin ang ulo mo. Ang nakuha kong baraha, pinakamalaking triple. Paano Montag ako matatalo? 3A, pinakamalakas na baraha. Ang baraha mong iyan, sinadya kong makuha mo 3E. Imposible, yan. Sa pritong gintong bulaklak, may isang set ng pinakamaliit na cards na maaaring mamatay. Lahat ng triple, basta sa pag-agawa ng baraha. Makuha mo ang triple, habang ako, ang pinakamaliit lang. Sa round na ito, sigurado akong mananalo. Ano? Sayang, ang nakuha ko, sakto, 2, 3, 5. Kaya, sa round na ito, ako ang nanalo. Paano ito nangyari? Buong panahon, ako palay. Ginagago Montag lang. Tangstern, niloko ka niya, ala Montag? Ikaw silan, tipo? Isa ka ring walang kwenta. Alam mo? Walang kwenta ka. Gusto mo pa ng isang round? Tama na, wag nang magdrama. Ano ang susunod? Nanalo ka sa 2 naming kapatid, hindi ko may kakaila. Ang galing mo sa sugal. Kung ganito lang ang laro, talagang matatalo kami. Ano nung gusto mong laro? Siyempre, mas nakakabitin. Isang round lang, labanan. Pati buhay. Russian Roulette, hindi Montag, yan bago. Kami 4. Kasama ka, 5 tayo. Game? Talagang bago tong laro. Sa tradisyonal, 1-6 ang tsansa.
Masyadong safe. Gusto ko, mas nakakabitin. Ngayon, 1-5 na ang tsansa. Grabe, no chi xiao tian. Game KBA. Game, syempre. Kayo muna. Xiao Xian, huwag, delikado. Yi, huwag kang mag-alala. Sila naman ang mauuna. Baka swertehin ako, diretso panalo. Ate, ako muna. Sanmai, akin na. Ako naman. Ate, ito. Ngayon, 50% na ang tsansa, pag-isipan mo. Baka ikaw pa ang mawala. Biro lang yan. Hindi ako natatakot sa kahit anong hamon. Natatakot ka na ba? Tumahimik ka. Bakit ka nagagalit? Heto, bibilang ako ng 3. Kung hindi mo pa rin ipipitik ang gatilyo, ibig sabihin sumusuko ka na. Dalawa. Tatlo. Mukhang nasa akin ang swerte. Ang saya kik xiao xian. Ayan, nahuli ka sa sarili mong bitag. Tol, gusto mo pa bang ituloy? Kung itutuloy mo. Ikaw naman ang susunod, at itong huling putok. Siguradong balayan. Siyempre itutuloy ko. Laro lang to. Hindi pwedeng sumuko sa gitna. Gano NBA, chi xiao tian. Xiao Tian, sumuko ka na. Huwag mong paglaruan ang mga yan. Sumuko? Gusto mong maglaro? Gusto mong tumigil? Hindi ganong kadali. Hindi ganong kadali. Li Chansing, ano ba talaga ang gusto mo? Para pakawalan si Xiao Tian? Simple lang ang gusto ko. Katulad kahapon, ikaw, pagbigyan mo ako, tapos pakakawalan ko ang kasintahan mo. Ano, game na? Hindi. Li Chansing, alisin mo ang kamay mo. Sinong nagsabing ayaw kong ituloy? Akala ka o wala kang bayak. Siege. Kung gusto mong mamatay, bibigyan kita ng oportunidad. Xiao Tian, huwag. Wow! Ano, to? Bakit walang bala? Ikaf, ano hindi nangyari? Sabihin Montag. Imposible. Ako mismo ang naglagay ng bala. Hindi pwedeng mawala lang yon. Paano mo nagawa? Li Chansing, ngayon. Panalo na ba ako? Tijulan mo yen. Sabihin mo sa akin kung bakit walang bala ang baril. Bakit? Dahil sa baril na ito. Walang bala talaga. Ang bala. Nandito. Naikuha mo ang bala sa harap mismo namin. Kailangan kong aminin, magaling ka talaga. Natalo kami sa round na ito, Boss Lee. Pasensya na, nabigo ko ang tiwala mo. Mga walang kwenta. Walang kwenta. Lahat kayo. Mga hambog kayo, akala nyo ang gagaling nyo. Mga hambog kayo, akala nyo ang gagaling nyo. Kahit isang walang kwentang xiao tian. Ay hindi mo kayang talunin, ano pa ang silbi ng pamilya Lee sa inyo? Yung Master Lee, huwag kang magalit. Babalik kami at hihingi ng tawad kay Master Tiger. Tama na, Li Chansing. Dapat mong tuparin ang usapan. Pakawalan mo na si Yi. Pakawalan? Imposible.
Ay naku, itong batang ito. Ay pareho pa rin. Ang gago. Mai, Lan, Zu, Yotu, binibigyan ka o kayo NG apat. Nang pagkakataon para bumawi, sabay-sabay ninyong patayin ang batang ito. Opo. Ngayon, wala na ang huling sandigan mo. Huwag kang magkakamali, ang tatay ko ay si Lilaohu. Li Chansing, ang dami mong kasalanan. Kahit ang hari ng langit ay hindi ka kayang iligtas. Pakawalan mo na ako. At saka, ano ang pangako mo sa akin dati? Huwag mo nang galawin si halika rito. Aray. Xiao-chan, Brother Qi, ikaw ay mabait, patawarin mo na ako. Iniimbita kita sa bahay para magkape, AMM. Masarap ba? Ako. Mazarap, Da Hong Pa. Anong pao? Da Hong Pa. Anong hong pao? Da Hong Pa. Dahong ano? Dahong pao, aray, tama na, huwag mo nang uluhin, hindi ko na kaya. Batang ito, akala mo madali akong lokohin. Oo. Hindi madaling lokohin. Eh bakit mo ako niloloko? Ako, nagmamakaawa, huwag mo na akong sasaktan. Pag-usapan na lang natin, huwag mo na akong ulitin. Xiao Tian, siya pa rin ang anak ng pamilya Li, baka pwede mo siyang. Ang taong ito, marami ng kasalanan kung hindi siya parurusahan ng mabuti. Baka maulit pa niya ito sa hinaharap. Hindi na, nanunumpa ako. Ito ba ang kamay na ginamit mo para gapusin si... Ang kamay na ito ay, kamay ito, aray. Yi? Okay ka lang ba? Okay lang ako, salamat sa iyo, huwag mo nang gagawin. Ang ganitong mapanganib na bagay, okay? Okay. Nako, promise sa'yo. Xiao Chen, ang galing mo kanina. Walang kwenta yung mga away at patayan. Tito Qi, Maam Kiao. Xiao Xian, anong nangyari? Gabi na hindi ka umuwi. Naglalakad-lakad ka pa. Halika, sumama ka na kay Papa. Lanan, Xiao-chan, hinintay ka naming magdamag ni Papa sa bahay. Saan ka galing? Oo nga, saan ka napunta? huwag muna yan. Bakit kayo magkasama ulit? Ako. Bala. Ay naku, nak. Ilang beses na kitang sinabihan. Layuan mo si Mang Kiao. Di mo ba pinapakinggan ang sinasabi ko? Diba? Aray. Hindi. Anak, maayos ka sa school. Bakit mo sinasaktan si Papa? Maam Kiao, bakit mo sinasaktan ang boyfriend ko? Ayaw makinig, kailangan ko siyang disiplinahin. Tama na, Papa. Huwag na kayong mag-away. Sabi kasi ni Mang Kiao mag-home visit siya. Hindi ko naman maaring tanggihan. Kaya, Papa, Ikaw ang dapat kong tanungin. Anong ginagawa mo ni Yi sa gabi? Bakit kayo lumabas? alam ka una. Kayo dalawa, hindi kaya. Ano ka ba? Ay naku, nak. Alam mo ba kung gaano karaming problema ang nalutas ko para sa iyo ngayong gabi? Hay naku, Ano ba ang pinag-usapan ninyong mag-ama? Maam Kiao, Yi, mauna na kayo. May ayusin pa kami. May ayusin pa kaming dalawa. Oo. May mga maliliit na lihim kaming lalaki na pag-usapan. Usap muna kami, sandali lang. Sige, mauna na kayo. Mauna na kayo. Bakit kakaiba sila ngayon? nga, parang may mali. Ano MG nangyari? Akala ka umanamut kayo MG zina ni Yi? Bakit ang tagal? Ikaw pa ang magtatanong, Li Jiangxing. Dinukot niya si Yi, kaya iniligtas ko siya. Ha? Yang siyanggang iyan, wala na talagang pakundangan. Papatayin ka Uzia. Hindi pwedeng ganito na lang lagi. Kailangan nating humanap ng paraan. Bilisan mo at bumalik agad. Tai, may paraan ba? Kanina pa ako nag-isip tayo. Ay nagsimula noong tayo'y tinamaan ng palaso. Pagkagising kinabukasan, naguluhan lang ako. Tapos nagpalit tayo ng kaluluwa. Pero kung tayo'y tinamaan ng palaso, bakit? Walang sugat? Siguro naghilom na sa tingin ko dahil siguro. Sa paghahalo ng dugo kaya nangyari itong kakaibang bagay. Para bumalik, dun tayo dapat magsimula.
Nga, ang talino mo talaga, Tay. Subukan natin. Subukan natin. Dahan-dahan. Handa ka na ba, Tay? CJ, Tay, bumalik na tayo, halika. Matanda ka na, huwag kang palaging yayakap. Okay ka lang? Okay naman, medyo nahihilo lang tapos. Parang sobrang pagod. Okay lang yan. Nahihilo ka? Siguro dahil sa dami ng babaeng nililigawan mo. Anak. Tara, kain tayo. Tara, Halika, Tickman Montag ang luto K.O. Yi, Tickman Montag ren. Ang sarap. Teacher Kiao, ang sarap ng luto mo. Gusto ko sanang magdala ng plato araw-araw para makikain. Walang problema. Tay, tikman mo ang luto ni teacher, ang galing. Huwag kang mag-atubili, bilis. Tickman Montag. Bilis, tikman mo ang luto ni teacher, ang sarap. Ah, kayo muna. Ako kumain na, hindi ako gutom. Sayang naman, ang sarap ng luto ni teacher. Talaga? Akala ko dati hindi masarap. Napalak si Ocean, bukas ay Sabado at ika-negatibo 80 kaarawan ng lolo ko. Gusto mo bang sumama? CJ, pwede bang isama ko si Tay? Siyempre naman, pati si Teacher Kiao. Kung wala kang gagawin bukas, sama tayo. Sige, samahan ko na lang silang mag-ama. Bakit nayon mo lang sinabi to? Wala kaming oras para maghanda ng regalo. Naku, Uncle Ki, huwag ka nang mag-alala sa regalo. Wala nang kulang ang lolo ko, pwedeng pumunta kayo nang walang dala. Sige, sabay-sabay na tayong tatlo. Usapang tapos na. Hi. Ano sa palagay niyo itong si Li Tianxing? Babalik kaya para manggulo? Hindi siguro. Ang lolo kong si Lin Qingshan ay may pangalan sa Yonsheng. Bukas sa handaan, maraming importanteng bisita ang dadalo. Lahat ng narito ay kilalang tao sa Yonsheng. Hindi siguro magkakagulo ang pamilya nila Li. Lin Qingshan. Ano po, Tito Ki? Ah, wala lang. Xiao Xian. Talagang sosyal ang lugar, masarap ang pagkain, tikman mo. Tatay, hindi mo ba nakikita ang sitwasyon? Nakakahiya. Ano naman? Inimbita tayo ni Yi. Anong hiya-hiya pa? Kukuha ako ng bago para sa iyo. Kamusta? Engan. Masarap. Oh, Lydia, sabi ko sa iyo, hindi kita niloloko. Susubukan ko rin ito. Pasensya na. Buisit, gusto mong mamatay? Ikaf na naman? Ako nga, bakit ka natatakot? Ano nangyari sa sugat mo? Nagtanong ka pa, ano ba problema mo? Ano naman kung matanong ako? Kik Xiao Xian, hintayin Montag ako. Balang araw, babayaan mo lahat ng ginawa mo. Ano ba? Ano bang ginawa ko sa'yo? Tatay, ano ba itong tao na ito? Ang kakaiba, puro kung ano-ano ang sinasabi. Ito. Kik Xiao Xian, naintindihan ka una. Binibigyan mo ako ng bitag. Gusto mong ipahiya ko ang sarili ko sa harap ng lahat. Hindi ganoon kadali, hindi ako mahuhuli sa bitag mo. Ano ba ito? Wala namang koneksyon ng mga sinasabi mo. Kung may problema ka sa utak, magpatingin ka na sa doktor. Xiao Chan, tingnan mo si Young Master Li, ganyan na ang itsura niya ngayon. Kawawa na siya, bigyan na lang natin siya ng konsiderasyon. Ikaf. Sa ganitong paraan, tama ka rin. Hintayin Montag ako. Oy, tatay, dapat kang pumunta, inaapi nila ako. Siege. Pupunta na ako diyan. Xiao Tian, Lao Chi. Papa, halatang may gusto sa'yo si Teacher Kiao. Sumama ka na lang. Huwag kang makialam. Teacher Kiao, ang ganda ng suot mo ngayon, di ba? Di ba? Ah, maganda. Teacher, masarap ang mga pastry dito, tikman mo. Huwag na, Xiao Xian. Nagdadit akon gayon. Teacher, hindi ba't para lang kay papa mo itong diet mo?
Tingnan mo ang bahay ng mga Lin, napakaganda, Xiao Chan. Ang swerte mo, nakakuha ka ng mayamang nobya. Bilang girlfriend, ako naman bilang tatay mo. Nakikinabang din. Papa, ang sinasabi mo parang nagpapakain ka lang sa babae. Ano naman kung nagpapakain sa babae? Kaya mo namang patunayan ang sarili mo. Papa, kung ganoon kayaman ang pamilya ni Yi, baka hindi ako tanggapin ng mga matatanda nila. Hindi naman, tandaan mo. Anak ako ni Kitsian. Xiao Chen. Tito Ki, Teacher Kiao, kailan kayo dumating? Kakarating lang namin. Mga kaibigan at kamag-anak mula sa Yuncheng, magandang araw. Ako si Lin Qingshan, matagal na akong hindi sumasali sa mga gawain, pero dahil sa inyong suporta at pagdalo sa aking kaawan, lubos akong nagpapasalamat. Huwag na tayong magsalita ng marami. Sana'y masyahan kayo sa pagkain at inumin, magsaya tayo. Xiao Tian, samahan mo ako, puntahan natin si Lolo. Ito, Visit na bata. Sige na, huwag mo kaming intindihin. Xiao Chan, magpakita kang mabuti mamaya, kaya mo yan. Tara. Lolo, sa iyong espesyal na araw, gusto ko ipakilala sa iyo ang isang tao. Siya si Kik Xiao Tian, kaklase ko. At boyfriend ko. magandang araw po, Lolo Lin, naway pagpalain ka ng Diyos. Mabuting bata, matanda na ako. Malabo na ang mata ko sa mga kilalang pamilya sa Yuncheng. Hindi ko na alam kung sino-sino ang mga kabataan ngayon, tanong ko lang. Anong pamilya ang pinanggalingan mo? Lolo Lin, nagkakamali ka po, hindi ako galing sa kilalang pamilya. Pangkaraniwang pamilya lang. Ano ang trabaho ng tatay mo? Ang tatay ko. Alam ka o. 2. Ang tatay niya, bantay sa school namin. Bante? Bante? Ano? Bante? Paano mo nagustuhan ang anak ng isang bantay? Yi, ang paghahanap ng boyfriend, malaking bagay to. Hindi mo man lang sinabi sa mga nakatatanda sa pamilya. Yi, bakit ka ganyan gayon? Ang sama mo na, maaga namatay ang kuya at ate mo. Nitong mga nakaraang taon, lolo mo, hindi masyadong nagpapaalala sa'yo. Sa tingin ko, kailangan ka na talagang disiplinahin. Tito, ang paghahanap ng boyfriend, personal kong desisyon yan. Wala kayong karapatang makialam. Linyi, paano ka nakikipag-usap sa mga nakatatanda? Ang tito mo, para lang sa kabubuti mo. Et saka, ikaf pa naman. Ang heres ng pamilya, Lin, bakit ka naghanap? Ng isang ordinaryong lalaki. Ang punto. Anak siya ng bantay. Kapag kumalat to, hindi ba tayo pagtatawanan? Tama. Hindi natin kayang mapahiya ang pamilya Lin, bakit ka pa naghanap ng ganyan? Maraming eligible na lalaki sa Yuncheng. Pero pinili mo pa ang isang mahirap na lalaki. Oo nga. Narinig ka o, si Young Master Lee. Ay may gusto sa'yo. Bakit hindi mo na lang? Harapin ay Young Master Lee. Tapos iwan mo na yung mahirap na lalaki. Kami ang magiging saksi. Simulan gayon, magiging opisyal kayo ni Young Master Lee. Yi. Narinig mo ba? Paalang, tusay kabubuti mo. Li Chansing, huwag kang magpanggap. Sasabihin ko sa'yo, mas gugustuhin ko pa ang aso kaysa sa'yo. Ikaf. Tatay, pakiusap, kausapin mo si Yi. Bakit niya pinili ang mahirap na lalaki? Kaysa kay Young Master Lee, anak ng bantay. Paano siya magiging karapat-dapat sa pamilya Lin? Sa tingin ko, hindi naman. Dragon Lord, matagumpay ang misyon. Lao Lin. Dahil sa iyong sakripisyo, natalo natin ang kaaway. Malaki ang naitulong mo. Pero delikado ang kalagayan mo ngayon. Magulo ang energy sa katawan mo, baliktad ang daloy. Kung hindi ka magpapahinga, mamamatay ka. May giyera, hindi ako pwedeng umatras. Bilang Dragon Lord, iniutos ko sa'yo. Bumalik ka sa Yuncheng at magpahinga. Maging mayaman ka na lang. Sige, Dragon Lord. Kapag kailangan mo ako, handang-handang maglingkod.
Bakit ayaw akong kilalanin ng Dragon Lord? Ang yabang mo. Akala ka o zino. Bante pala. Kixiao Xian. Nakakahiya ba? Birthday party ng lolo mo, pinapunta mo pa ang tatay mo? Buffet? Li Tianxing, ano nung sinasabi mo? Hoyli, respeto naman. Yun pala si Kixiao Xian, anak NG Dragon Lord. Ano NG disrespect? Gat lang naman siya. Tawag ka USA kanya Bante Pinto. Tama naman. Saka. Sweldo niya galing sa pamilya namin. Pag nagalit ako. Pwede ko siyang paalisin agad. Lolo, tama ba? Umali? Ikaw, Tama na. Mukhang gusto mo ulit masampal ay. Mukhang. Hindi sapat. Yang lesson kahapon. Sinabi Montag ba? Tu. SA tate mo? Maghintay kayong mag-ama, babayaan niyo to. Nang doble. Hoy God, ano NG sinabi Montag? Ulitin Montag. Gusto kong marinig. Sabi ko, ang anak kong si Kitchen ay hindi hamak na mas mababa sa anak ninyong babae. Hindi ako nakakamali? Son galing yung confidence mo? At ang lakas ng loob mong sabihin yan, tama ang narinig mo, Para SA akin. Si Yiyi et si Xiao Xian. ay bagay na bagay. You. Anak ka lang ng guard. Ano NG bagay? Pulubi ka. Hindi mo karapat-dapat magsuot ng sapatos ni Mga nakatatanda sa pamilya Lin, mukhang. Nanggugulo lang, tumatanda. May suggestion, AKO. Palayasin natin silang mag-ama para hindi masira. Ang mot ninyo. Tama si Young Master Lee. Mga tauhan. Teka muna. Bisita sila. Hindi dapat pinapalayas ng pamilya Lin ang bisita. Tatay, paano naging bisita yan? Parasito lang yan. Hoy, hindi ganyan magsalita. Lolo, kahit hindi natin sila palisin. Kailangan PRin nating ayusin yung kayi. Baka masira ang reputasyon ng pamilya Lin. Tita, ano nang sinasabi mo? Boyfriend ko si Xiaoshan. Paano naging kahiyan yon? Ang kulit Montag. Lolo. Sana naman magsalita ka. Siege. Sa tingin ko, tama si MRK. May punto siya. Bagay na bagay talaga si Xiaochan at si Yi. Ano? Tama. Lolo Lin, magkatugma ang ating pananaw. Lolo, O. Lolo, sobrang saya ko sa suporta mo. Xiaochan ay mabuting bata. Magaling ang taste ni Yiyi. Ailan kayo ikakasal? Lolo, ano ba yan? Bakit biglang ikakasal na? Nagde-date pa lang kami ngayon. Maaga pa para pag-usapan ang kasal, pero kung gusto mo talaga akong pakasalan niya, depende yan sa kung paano siya kikilos. Lolo, huwag kang mag-alala. Sisiguraduhin kong alagaan ko ng mabuti si... Siege, usapang lalaki na. Tu. Ikaf. Ano NG usapang lalaki? Lolo, nakakamali ka. Hindi ako si Ki Xiao Xian. Wala akong kinalaman dito. Paano ko makukuha si Yi? Tanjing AKO lang. Ang karapat dapat sa kanya Young Master Lee, ang pag-ibig. ay hindi pwedeng pilitin. Tama si Lolo, Li Tianxing. Kalimutan mo na ang pag-asa mo. Atay, hindi mo pwedeng hayaan si Yi na magpakasal sa kanya. Ang pamilya Lee ay nasa rurok ng tagumpay. Si Young Master Lee ang tanging tagapagmana. Ito ay isang perpektong pagsasama ng dalawang makapangyarihang pamilya. Lolo, pag-isipan mo ulit ito. Payo ko sa'yo, pag-isipan mo mabuti bago ka magdesisyon. Baka magdulot ito ng malaking problema. Li Tianxing, kailan ka matatapos? Hindi ka gusto ni E. Tigilan mo na ang paghabol sa kanya. Pwede ba? Tumahimik ka. Wala kang karapatang magsalita dito. Young Master Lee, tapos na. Desisyon ko na ito. Pakiusap, huwag mo nang guluhin si Yi. Anong desisyon mo? Lolo, binibigyan kita ng respeto. Kaya tinatawag kitang lolo. Kapag hindi kita narespeto, isang matandang walang kwenta ka na lang. Li Tianxing, paano mo kinakausap ang lolo ko? Ano ba yan? Sasabihin ko ang gusto kong sabihin. Young Master Lee, mukhang desperado ka na. Dahil hindi mo makuha ang gusto mo. Nagwawala ka na tulad ng aso. Mukhang mas masahol pa pala ang disiplina sa inyong pamilya Lee. Ay sa inaakala ko, kailan ka naging may karapatan na magsalita? Dito, walang kwentang gwardiya? Huwag mong kalimutan kung kanino ka nagtratrabaho. Tama na, Li Tianxing. Hindi ka welcome sa aking birthday party. Anong ibig mong sabihin? Palizin Montag ako?
Saich, hindi ako alis ngayon. Tingnan natin kung ano ang magagawa ng pamilya Lin. SA Akin. Mga Tauhan. Ama. Tatay, huwag mong gawin ito. Zili La Ohu. Ay hindi basta-basta. Ha? Akala Montag natatako ako? Subukan mong hawakan ako. Sige, bibigyan kita ng gusto mo. Ang taong ito ay nagkakagulo sa aking birthday party. Palayazin Nuozia Agat. Tumigil kayo. Taki, kamyuna. Kung may magsasalita pa, ay parurusahan ko kayo. Anong ibig mong sabihin? Binastos Montag ako? Mukhang. Ano ba yan? Anong problema mo? Binastos Montag ako? Mukhang. Kailangan kitang turuan kung paano maging tao. Sampalin mo ang sarili mo. Tama na, palabazin na yan. Isang segundo na lang siyang dito. Nairita na, kao. Tapos na kayo. Ang pamilya Li at kayo, hanggang kamatayan nito. Sinong may lakas ng loob na hawakan ang anak ko? Pa, sa wakas narito ka na. Zia. At itong matandang to, lahat sila minamaltrato ako. Hindi ako bulag, nakikita ko. Ah, pala, ang patriarch ng pamilya Li. Napakarangal na pagdating, hindi ka man lang sinalubong, matandang Lin. Dapat bigyan mo ako ng paliwanag? Magaling gang dumating ka, Patriarch Li. Ang anak mo, napakasama ng ugali, kailangan talagang disiplinahin. Matandang, 2. Dahil ikay isang elder sa Cloud City. Kaya kita tinatawag na matandang Lin pero hindi ibig sabihin na pwede mong apihin ang anak ko ng walang habas. SA Iking. Arawan, nagkagulo siya. Konting disiplina lang to. Napakalaki ng respeto na yan sa'yo. Anong respeto, pa? Binatukan niya ako ng 12. Hindi ako ang sinaktan niya, kundi ang mukha mo. Anak ako ng pamilya Li. At malakas ang kamay, ganyan na itsura ko. Kung walang paliwanag, hindi ito matatapos. Wala na. Patriarch Li, pakikalma po. Tiak Mai. Pagkakamali dito. Oo, Pak Akamali. Yung matanda sa amin. Kakatapos lang uminom, lasing. Kung hindi niya gagawin. Tong kalukuhang tu, di IBA, kung Mari. Pagkagising niya, papagalitan namin at pasensensyahin ka. Kayong dalawang duwag. Gusto mo ba akong ikamatay? PA. Ginagawa namin to para sa pamilya Lin. Lolo, tumigil ka na. Parang lalo kang tumatanda. Lalong nawawalan ng isip. Kung hindi dahil sa'yo, hindi naman kami mag-ayos ng gulo mo rito. Ikaf. Lolo, wag muna po kayong magalit, Lolo. Patriarch Li, ang tatay ko po, sa edad niya. Hindi na tama ang timpla. Pagkakamali lang po ito. Tuliro na sa katandaan. Pak Akamali? Tarantado. Akala Montag PA bulag ako. Ang pamilya Lin, hindi niyo ako sililaw. Iginagalang. Anak, kita Montag? Sa masasama, ang pagpapakumbaba at pagpapasensya. Hindi nakakakuha ng respeto. Pa, anong oras na? May panahon ka pa para sa ganyan? Lila Ohu, sa aking kaawan. Hindi ako papayag ng kalokohan. Ganon BA? Gusto en yo bang makipag away? Kung ganun. Pagbibigyan kita. Laifu, Changui, Palizin Nuozila. Mukhang ang Cloud City, sa pamilya Lin na mapapasunod. Ang pamilya Lin, sa kapangyarihan o kayamanan, hindi kayang pantayan ang pamilya Li. At higit pa, ang pamilya Li ay marunong pang ang makipaglaban. Ang dalawang ito lang, gustong pa akong patalsikin? Hindi ko inakalang may ganitong kakayahan si Patriarch Li, matandang lalaki. Alam mo na ba ang kapangyarihan ko? Naglakas loob ka pang sumalunga sa tatay ko. Pero ngayon, huli na ang lahat para sa pagsisisi. Liti Ansing, ang pamilya niyo ay nang-aapi gamit ang kapangyarihan. Walang magandang kahinatan ito. Mabuti. Pero bago kami mawasag, siguradong dadalhin kita sa kama at tuturuan kita ng leksyon. Ikaw, Ditiansing, magsalita ka ng maayos. At ikaw, sasabihin ko sa iyo, ang pamilya Lin ay nasa ganitong kalagayan ngayon dahil sa iyo. At may mukha ka pang magsalita? Li Jiansing, nakita ko ang lahat noong araw na yon. Malinaw na kayong grupo ang nang-api kay Xiao Chan. Si Xiao Chan ay nagtatanggol lamang. Ganun BA? Tanungin mo ang mga bisita kung may gustong maggarantiya. Pa sa anak ng isang hamak na gwardiya. Sino ang maglalakas loob?
Walang maglalakas loob. Walang masasabi. Tingnan Montag. Walang kahit isa. Ang pamilya nyo sa Yuncheng ay wala nang pupuntahan. Tapos na ba ang laro mo? Sasabihin ko sa iyo, ako si Lin, ay may paninindigan. Ngayon, dahil ako ang may kasalanan, sa pamilya Li, ito ay dapat nating tapusin sa pagitan ng aming dalawang pamilya. Tama na, matanda ka na. Ang matalino ay sumusuko sa tamang panahon. May oras ka pa para humingi ng tawad. Sa diksyonaryo ko, walang salitang sumuko. Kung ayaw mong sumuko, gusto mo bang labanan ako? Mabuti, sasamahan kita hanggang sa huli. Lolo, matanda na kayo, huwag na kayong makikipag-away sa kanila. Hindi ba? Yiyi, ang pinakamasaya sa buhay ko ay ang pagkakaroon ng isang apo na tulad mo, masunurin, at may pag-unawa. Kahit may mangyari man sa akin ngayon, ang pamilya Lin ay maasahan kong mapapasa iyong mga kamay. Payapa na ang loob ko. Tama na, huwag na magdaldalan. Huwag mong sabihing inaapi kita. Ngayon, kung susuko ka sa harap ng lahat, at isusuko ang pamilya Lin sa akin, pahihintulutan kong mabuhay ang buong pamilya mo. At ipakasal mo sa akin ang apo mo. Anak, nagkakamali ka. Kapag sumuko na ang pamilya Lin, ang babaeng iyon ay magiging laruan mo. Tama. Huwag kayong mangarap mag-ama. Ito ang huling babala, sumuko o mamatay. Naglakas loob kayong balakin ang pamilya Lin, ngayon. Kahit maubos ang aking matandang buto, hinding-hindi ko hahayaang mangyari ang masamang balak ninyo. Matigas ang ulo mong matanda, paglaban mo ng walang pag-asa, kamatayan lang ang kapalit. Sinoka? Isa lang akong karaniwang guwardiya sa Cloud City. Guwat iya lang. Paano mo nahawakan ang atake ko? PA, kahapong SA sugalan. Anak niya ang gumulpi sa akin. Mabutin ka? Ngayon sabay na silang pagbubutihin. Pagbubutihin mo ako? Depende yan. Sa kakayahan mo. Kakaiba, tu. Ang kakaiba. Isang guwardiya, nakikipagtunggali sa hari ng ilalim ng Cloud City. Hindi ko na maintindihan ang mundo. Mukhang walang mamamatay. Hindi ito matatapos. Patriarch Lin, ayos ka lang? Salamat, Long. Salamat, Ginoong Qi. Kung hindi dahil sa'yo, malamang patay na ko. Tumabi ka muna, magpahinga. Ako na ang bahala sa natitira. Paano pwedeng hindi? Kung magdaldal ka pa, nagpapakapilit ka na. Tito Ki, ipinagtatanggol mo si Lolo. Paano kung may mangyari? Sakaling masama? Paano na si Kuya Xiaoshan? Pa, napakariskante mo kanina. At saka, mukha namang malakas tong taong to. Kichan, sigurado ka ba? Huwag kang mag-alala. Manood na lang kayo sa tabi. Ayos. Ong yabang. Patayin mo na siya. Pati anak niya. Magkasama kayong mag-ama sa kabilang buhay. Huwag kang mag-alala. Ngayon, walang makakatakas sa kanila. Patriarch Li, maaari ba akong magmungkahi? Ngayon, Dahil ito ay kapistahan ni Patriarch Lin. Hindi ba hindi angkop ang malaking gulo dito? ganito na lang. Titindig ako rito, hindi gagalaw. Tatanggapin ko ang tatmong atake mo. Pagkatapos ng tatlo, anuman ang resulta, alis ka na kasama ng lahat ng tao mo. Tatanggapin ang tatlong atake ni Lilaohu, naghahanap ng kamatayan, tong guwardiya. Tatlong attack? Gago kang guwat iya ka. Gusto mong magpa-claim ng insurance? Suicide yan. Magandang mungkahi yan. Payag AKO. Pero magsisisi ka. Sa kayabangan mo, dahil sa mundong ito, walang makakatanggap ng tatlong atake ko. Kizian, Tanga KBA? Relats, kilala ako sa pagiging makapal at matibay ang katawan. Lolo, pakiusapan mo naman si Tito Ki. Kitang-kita naman natin ang lakas ni Lilao. Kahit ikaw, hindi mo siya kayang talunin. Ginagawa ito ni Tito Ki. Parang naghahanap lang ng kamatayan. Yiyi, kumalma ka. Dapat tayong magtiwala kay Ginoong Qi.
Impossible, tu. May ganitong tao. Hala es eklaut si, sang school giling, fong buwag yang. Pinapalipat ko rin ang anak ko. Mabuti naman walang nangyari sa tatay ko. Ang suntok ni Lilaohu, talagang tuso. Mukhang malakas lang, pero may lihim na teknik, may tagong lakas. Sa loob ng kalaban, ginugulo ang mga lamang loob kung tatanggapin mo ito. Iyak na papatayin ka. Para sa akin, wala namang epekto. Malakas lang talaga ang tatay mo. Sabi ko, hindi ba kumain ang pamilya Lee ngayon? Bakit ang hina ng suntok? Hindi naman masakit. Kanina, 7% lang ng lakas ko ang ginamit ko. Ngayon lalaban na ako ng buong lakas. Hindi ka na magiging comfortable. Hinihintay ko, huwag kang masyadong mayabang, gwardiya. Lahat sa Yuncheng alam na ang tatay ko ang pinakamalakas sa sipa. Kapag sumipa ang tatay ko, siguradong mamamatay o magiging lumpo ka. Tama ang sinabi mo. Lilaohu, mandaraya ka, ilang beses ka na. Xiao Chan, huwag kang padalos-dalos, bago siya lumapag, lahat ng sipa. Isang teknik lang ang bilang. Ano ang gagawin natin? Delikado ba si Kishan? Huwag kang mag-alala, magaling si Ginoong Ki. Ginamit niya ang malambot na lakas laban sa matigas. Hindi lang siya nasaktan, kundi napahiya pa si Lilaohu. Hindi ako naniniwala, hindi kita mapapatay. Naku, lahat ng lakas ay nasa daliri. Gagamitin para tusukin ang puso ni Ginoong Lin. Tatlong teknik na ang nagawa, uparin mo ang pangako. Umalis ka na kasama ng mga tao mo. Bilis, umalis na kayo. Hindi pwede, dahil binigyan mo ako ng kahihiyan. Paano na lang ako sa Yuncheng? Gayon, papatayin kita. Para mawala ang kahihiyan ko. Tatay. Lilaohu, gusto kitang bigyan ng pagkakataon. Pero ikaw ang gustong mamatay. Teka. Ang dali mong tinalo ako. Sino ka talaga? Si Haring Yama ang magsasabi sa iyo ng sagot. Salamat po sa pagligtas sa buhay ko, Lilaohu. Ang tagal kitang pinalaki, pero wala kang kwenta. Kung may susunod pa, magpakamatay ka na lang. Opo, opo, opo. Sage, umalis ka na. Ako lang ang makakapatay sa kanya. Ingat. Nakakahinayang, hindi kita napatay kahapon sa palaso. Ikaw, Arrow Devil. Ang galing na memorya mo, makalipas ang 15 taon, nakilala mo pa rin ako. Hindi ko malilimutan ang pagpatay sa asawa ko. Hindi tayo magkakasundo. Tatay, siya ang pumatay kay nanay. Tama, noong mga panahong iyon, ang nanay mong si Li Qiushui ay namatay. Sa aking palaso, at ang tatay mong walang kwenta. Ay hindi man lang naprotektahan ang babaeng minamahal niya. Xiao Xian. Wag kang padalos-dalos. Hindi mo ako mapupukaw sa iyong mga salita. Arrow Demon. Akala mo ba nagbibiruan lang ako? 15 taon na ang nakalipas. Pinatay ko ang iyong asawa, at ngayon, maramdaman mong muli ang sakit ng pagkawala ng isang minamahal. Xiao Qian, Laoki. Tatay, mag-ingat ka. Guro Kiao, Yu Tong. Bakit ka nagpakabayani? Bakit mo ako ginanggihan sa araw? Laoki. Ngayon, naiintindihan mo na ba ang nararamdaman ko? Naiintindihan ko na. Ang pinakamamahal kong babae, ganito rin ang ginawa niya. Inanggihan niya ang araw para sa akin. Ang iyong dating asawa, talagang mahal na mahal ka niya. Sandali. Parang hindi naman ako tinamaan ng araw. Hindi ko na ulitin ang parehong pagkakamali. Kung gayon, Laoki, tatanggapin mo na ba ako ngayon? Nang magpakabayani ka para sa akin. Ba akong nakita sa iyo ang aking yumaong asawa, Qiushui.
Pero ayokong maging anino ng iba. Nagkakamali ka, hindi ka kapalit ng sinuman. Ikaw ay natatangi. Guro Kiao, Ano? Nasugatan siya ng Arrow Energy, pero hindi naman malala. Dalhin mo muna siya pauwi para magpahinga. sige, uuwi na kami, Guro Kiao. Arrow Demon. Ang ating alitan mula noon, ngayon na ang paglalaban. Kaya mo palang hulihin ang aking arrow nang walang sandata. Akala mo ba nag-aksaya lang ako ng oras nitong 15 taon? Bawat araw at gabi. Isang tanong lang ang nasa isip ko. Paano ko mapapatalo ang iyong arrow? Kung may babalik ko lang ang panahon bago tinamaan si Kyushui, ay ako kayang baguhin ang kanyang kapalaran? Sa ngayon, mukhang kaya ko. Imposible. Hindi mo na mababago ang nakaraan, pero ngayon, Papatayin kita para mag-ich-anti, Kizian. Ganyan ka PA rin kastig. noon, hindi mo ako kayang talunin at ngayon. Ganun PA rin. May isang teknik akong inihanda sa loob ng 15 taon. Pa sa araw na ito. Subukan natin. Ano? Kyushui, naghiganti na ako para sa iyo. Ang iyong kaluluwa. Dapat ay mapayapa na. Tatay, nanalo tayo. Patay na si Arrow Demon. Atay, ang iyong huling. Sandigan, patay na. Hindi na niya tayo palalampasin ngayon. Halos ko nang makalimutan kayong dalawa. Kizian, Loloki, patawarin Montag na ako. Ang buhay ko, pakiusap, Lilaohu. Sa pagkakaalam ko, ang dami mong kasamaan sa Yuncheng. Sa araw na ito, kahit ano pa ang mangyari, hindi kita maaring pabayaan, pati na ang iyong anak. Bata pa, puno na ng kasamaan. Alam niya na ang pagkakamali niya. Pakiusap, patawarin mo na ako. Nagpapatira pa PA. Malakas talaga ang pagnanais ninyong mabuhay, Xiao Chan. Ano ang dapat gawin sa dalawang ito? Kuya Xiao Xian, Hindi na kita kakalabanin para kay Yi. Ikaw ay mabait at mapagpatawad. Para akong hangin, palayain mo na ako. Hindi naman sila karapat dapat mamatay, ngunit kahit hindi sila mamatay, hindi sila makakaiwas sa parusa, tatay. Magandang ideya, Lilaohu. Dahil sa lakas mo, nang api ka, Ngayon, wawasakin ko ang iyong kapangyarihan. Tatay. Bukod pa rito, ang mga ninakaw mo sa Yuncheng ay pawang hindi makatarungan. Dapat mong ibalik sa lipunan. Ganito na lang. Idonate mo ang lahat ng iyong kayamanan sa mga charity. Kung may itatago ka kahit piso, hihintayin kitang puntahan. At gawyahin. Sumasang-ayon ako, tatay. Wala na kaming lahat, magpapalimos na lang kami. Ito ang nararapat na kaparusahan para sa inyong mag-ama. Ginoong Ki, maaari ba tayong mag-usap ng pribado? May usapin pa ako kay Pangulo Lin, maaari na kayong umuwi. Ang iyong lingkod, Lin Qingshan, ay nagpapakumbaba sa Dragon Lord. Lao Lin, tumayo ka. Ano ang ginagawa mo? Bakit ka nagpapatira pa? Panginun, una. Ayaw kong mawalan ng galang. Pangalawa, salamat sa iyong pagligtas sa aking buhay. Halika, umupo tayo. Mula nang mamatay si Kyushui, si Arrow Demon ay nagtago. Natatakot ako na mapanganib siya kay Xiao Chan, kaya nagtago ako. Hindi ko inakala na sa mga taong ito, ang Dragon Lord, ay nasa Yuncheng, palagi sa aming tabi. Ngayon, Patay na si Arrow Demon, nabawi na ang hustisya, at lumaki na si Xiao Chan. Balak kong bumalik ng opisyal. Panginoon, talaga bang babalik ka? Napakaganda nito. marami SAMG kapatid. Ang naghihintay sa araw na ito, ang pagtitipon ng mga dating kasamahan, ay ipagkakatiwala ko sa iyo, Lao Lin. Ito ang Dragon King Order. Walang pag-atubili ang iyong lingkod,
Sa lalong madaling panahon, ang mga kapatid sa Dragon King Hall ay magkakatipon dito. Nga pala, balak kong unti-unting ipasa kay Xiao Chan ang mga gawain ng Dragon King Hall at umaasa ako na tutulungan mo siya. Huwag kang mag-alala, mahal na amo, ang aking matandang buto ay may silbi pa. Bukod pa, ngayon si Xiao Chan, ang batang Dragon Lord, ay aking manugang na lalaki, kaya sa puso at isip, dapat kong tulungan siya. Salamat sa iyong salita, nakakagaan ng loob. Kiyoki, nagising na siguro Kiao kanina. Nagising na? Pupunta ako doon. Lao Ki, dumating ka na. Huwag kang bumangon, magpahinga ka. Lao Ki, okay na ako, talaga. Hindi, nasugatan ka ng araw Ki. Kailangan mong magpahinga ng kahit kalahating buwan. Baka magkaroon ka ng sakit, hindi maganda iyon. Alam ko, hindi ko inakala na ang bite mo pala. Guru Kiao, sa susunod, huwag kang magpadalos-dalos. Kung hindi ko nahuli ang araw na iyon, ano kaya ang nangyari? Guro Kiao pa rin ang tawag mo sa akin? Ako si Kia Yutong. Sige, tatawagin kitang Yutong mula ngayon. Ano ang relasyon natin ngayon? Siguro, magkaibigan. Ano? Magkaibigan? Ngayon? Ngayon, tayo ay magsinghali. Ang galing mo, Lauki, nakalamang ka na, nagpapakabait ka pa. Gusto kong aminin mo sa bibig mo na ako ang iyong kasintahan. Kahit aminin ko man o hindi, ang katotohanan ay matibay na ikaw ang aking kasintahan. Lao Ki. Pagpupugay, Dragon Lord. Tumayo kayong lahat. Dragon Lord, ang mga kapatid ay naghintay ng mahabang panahon para sa araw na ito. Sa wakas, handa ka nang bumalik. Zidian, hindi ka nagbago, pareho pa rin ang iyong pagiging mainipin. Mabuti, handa ka nang bumalik, hindi ko na kailangang maglinis sa paralan. King Niao, akala ko naglilinis ka. Bakit kaunti lang ang tao? Mahaba ang kwento. Mula nang magretiro ka, Dragon Lord. Ang mga puwersa sa Dragon King Temple ay nagkawatak-watak, at ang pinakamalakas ay ang punong tagapagpaganap. Zhang Baisheng. Siya ay nakakuha ng suporta ng mga mataas na opisyal sa termino ng impluensya. Ay pantay kami ni King Niao. Zhang Baisheng. Bakit ang pamilyar ng pangalang ito? Sumali siya sa Dragon King Temple pagkatapos mong magretiro. Napakatalino niya, ngunit ambisyoso, sa loob lamang ng 10 taon, ay umakyat na siya sa mataas na posisyon. Bakit hindi siya dumating para magpugay? Ito. Naiintindihan ko, tila hindi niya ako pinapahalagahan. Nabigo ako sa pagbabantay ng Dragon King Hall, humihingi ako ng kapatawaran, Panginoon. Hindi kasalanan mo. Ilang taon na akong wala sa Dragon King Hall. May mga bagay na talagang hindi may iwasan. Kanina lang. Ipinaalam na ito kay Zhang Baisheng. Medyo nag-aalangan siya sa iyong pagbabalik. Sinabi niya, pagkalipas ng kalahating buwan, sa Zhuge Hotel sa Yuncheng, maghahanda siya ng salusalo para sa iyong pag-uwi. Nakakatuwa. Hindi man lang siya personal na dumating, at nagpa siya ng mag-isa. Gusto niya ng welcome party? SA tingin ka o. Sinusubukan lang niya ako. Sige, makikipaglaro ako sa kanya. Yutong. May gagawin pa ako mamaya, hindi na kita masasamahan. Saan ka pupunta? Isasabay na kita. Parang Zhuge Hotel ang address na ito. Aber, Sverte. Doon din ang reunion naming magkaklase ngayon. Sabay na tayo. Talaga bang nagkataon lang ito? Tara na, halika na. Tagay para kay Ginoong Zhang. Ginoong Zhang, hindi lang naman simpleng reunion ang pakay mo. Dibya? Yun, parang may ibig sabihin ang sinabi mo. Ginoong Zhang, huwag ka nang magkunwari. Alam naman ng lahat noong college na gusto mo si Iyosa naming Zikia Yutong. Ngayon. Dahil sa kanya ito, di ba? Nang second year college pa lang AKO. Iniuwi na ako ng tatay ko para mag-aral sa abroad. Sayang talaga. Union. Kamusta na si Yutong ngayon? Tamang tao ang tinanong mo. Best friend AKO ni Yutong. At magkasama pa kami nagtatrabaho sa isang universidad. Mula nang grumadua, wala pa siyang boyfriend. Baka nga hinihintay ka lang niyang bumalik. Ibang-iba ka na ngayon. Matagumpay ka na at bata pa. Ang studio mo, napabilis na naipasok sa stock market. Bilyonaryo ka na ngayon. Si Xiao Yutong naman, isang guro lang sa kolehiyo. Hindi na siya karapat-dapat sa'yo. Xiao Yan, tama ka, pero si Yutong kasi. Ang unang minahal ko,
Parang SA Kanta. Yung hindi mo makamtan, laging ninenerbyos ka. Yung minamahal ng todo, kampante lang. Werte niyang diyosa. Biro mo, ganyan ka katapat. Ginong Zhang. Bagay na bagay kayo. Para kayong pinagtagpo. Pag napangasawa na niya si Yutong, baka. Makisalo PA Ako SA Swerte. Union. Xiao Yan. Zhu Yin. Dumating na si Diyosa Kiao. Zhang Qi. Hindi ko inaasahang makikilala mo pa rin ako sa unang tingin. Matapos ang 10 taon. Matagal na nga tayong hindi nagkita, Yutong. Si Zhang Xiao ngayon ay napakagaling na, sa murang edad ay namamahala na, ng isang pampublikong kumpanya. Samantalahin mo ang pagkakataon, yun. Huwag kang magsalita ng ganyan, anong samantalahin? Yutong, ang Zhuke Hotel ngayon ay masayang masaya. May isang malaking tao ang nagdaraos ng welcome back party dito. Inarkila nila ang pinakamagandang private room, kaya sa mas maliit na. Private room na lang tayo, pero may pinakamagandang ala. Ano bang sinasabi mo, Zhang She? Kahit na ito ay, mas maliit na private room, napakaganda-ganda pa rin ito. Malamang ay gumastos ka na malaki, Zhang Xiao. Walang kinalaman ang pera dito. Ang mahalaga ay, masaya ang mga kaklase natin. Tama ba? Tama. Saludo kami SA Iyo. Zhang She. Tara, MGK Klase. Tai oi Mark Brindis Kai Zhang She. Kakaiba. Bakit hindi PA dumarating si Laoki? Laoki? Ito. Yutong. Zeno Ito? Parang hindi ko siya inimbita. Ipapakilala ko sa inyo, mga kaklase, siya. Ang aking boyfriend, si Kizian. Ano? Kumusta kayong lahat? Yutong, hindi ka nagbibiro, di IBA? Siya, boyfriend mo? Boyfriend? Yutong, huwag kang magbiro. Ito, ikaw. Ipaliwanag mo sa akin kung ano ang nangyayari. Wang Yun. Hindi mo ba sinabi na hindi pa nagkakaroon ng boyfriend si Yutong? Huwag kang magalit, Zhang Xiao. Hindi ko rin alam kung ano ang nangyayari. Naku, ano ba ito? Kailan ka nagkaroon ng boyfriend? Bakit hindi ko alam? Yun. Kakakumpirma lang ng relasyon namin ni Laoki, kaya. Hindi ko pa nasabi sa iyo. Laoki, Zandali. Bakit pamilyar sa akin ang itsura niya? Pamilya? Naalala ko na, siya kaya ang security guard. Sa ating paaralan noon, Security guard? Yutong, ikaw ang campus crush noon. bakit ganyan ang pinili mo? Okay lang kung matanda. Pero security guard pa? Ang ganda-ganda mong babae. Bakit may prejudice ka sa security guard? Ano ang masama sa security guard? Wala akong ganoong intensyon. Nagtatanggol lang ako. Kay Yutong. Si Yutong ay napakagandang babae. Kapag kasama mo ang security guard na ito, parang magandang bulaklak na itinanim sa dumi ng baka. Xiao Yan, huwag kang magsalita ng ganyan. Yutong, ano ba talaga ang binigay niya sa'yo na pampagana? Kung pag-usapan ang estado, isa lang siyang guard, basura ng lipunan. Kung sahod naman, ilang libo lang, paano niya kayang maging karapat-dapat sa'yo? Kayong lahat, grabe ang galit ninyo kay Laoki. Ang laki ng sama ng loob ninyo sa kanya. Diyosa Kiao, ginagawa mo lang masama ang kabutihan ng mga kaklase mo. Hindi ba para sa ikabubuti mo lang naman ang lahat ng mga kaklase mo? Sinusubukan ka namin pagsabihan na umiwas sa kapahamakan. At saka, kung maghahanap ka man ng boyfriend, sino pa ba ang mas bagay kaysa kayong Master Zhang? Tama. Kung magiging kayo niyang Master Zhang. Mapapasok ka na sa mayamang pamilya. Yutong, alam kong noong mga panahong iyon, bigla na lang akong nawala. At nagdulo sa iyo ng sama ng loob. Pero, hindi mo kailangan. Maghanap ng isang hamak na guard para maging boyfriend mo para lang magalit ako. Ginagawa mo lang masama ang sarili mo. Alam mo ba? Yung Master Zhang, huwag kang magpakalalaki. At saka, Pakiusap, respetuhin mo naman si Laoki. Gusto mong respetuhin ko siya? Ganito na lang ba talaga ang pagmamahal mo sa kanya? Siege. Ngayon din, papalayasin ko siya sa harap mo. Kizian, di ba? Magpresyo ka na lang. Basta hiwalayan mo si Yutong. Hindi, wala naman akong problema. Bakit ko hiwalayan sa Yutong? Ano ba ang problema mo, tak? Bigla ka na lang? Gusto mo bang taasan ang presyo? Mga tulad mo, mga nasa ilalim ng lipunan, madalas ko nang makita. Pero ikay lang, may pera ako. 5 milyon, sapat na ba? 5 milyon? ano? 5 milyon, agad-agad nagbigay siyang Master Zhang ng 5 milyon. Ang galing naman ng guard na ito, siguro buong buhay niya. Hindi niya makikita ang ganito kalaking halaga. Ki,
Mabuti na lang kung tatanggapin mo na ito. Umalis ka na sa tabi ni Yutong. Huwag mong hadlangan ang kanyang kaligayahan. Young Master Zhang diba? Ang laki naman ng ibinibigay mo, pero sayang. Hindi ako interesado sa pera. Wala akong interes sa pera. 5 milyon, hindi ka pa rin nababagabag? Ang laki naman ng pangarap mo. 10 milyon, kunin mo ang pera at umalis ka sa harap ko. 10 milyon. Lao Qi. Yutong, nakikita mo ba? Hindi siya tunay na nagmamahal sa'yo. 10 milyon lang, nagpapakumbaba na siya. Hindi tulad ko. Sa loob ng mga taong ito, ikaw pa rin ang aking liwanag, ang aking kayamanan. Sige na, maging tayo na lang. Yutong, sumagot ka na kay Young Master Zhang. Hindi mo na ito muling makikita. Si Young Master Zhang at Diyosa Kiao ang tunay na magkatulad. Pakasal ka sa kanya. Sandali, mukhang masyado kayong masaya. Nang maga. Ano? Ito ay 10 milyon, paano mo kayang? 10 milyon ayaw mo pa. Nababalief ka na ba, Old Qi? Alam kong hindi ka ganong klaseng tao. Huwag muna natin pag-usapan kung mapapasunod ako ng 10 milyon, Yutong. Walang katumbas na halaga ang tingin ko sa'yo. Walang kwentang guwardiya. Inamakmontak ako? Ano na yon kang hinamakita? Akala mo dahil sa pera mo, wala ka ng pagpipigil, nang aapi ka na. Pinakaayaw ko sa mundo ang mga taong katulad mo. Tama. Yang maruming pera mo, hindi namin kailangan. Ayaw sa mabuti, sasama ka pala. Siege, kung ganun. Ipapaalam ko na, Kiao Yutong, sa araw na ito, sa anumang paan, magiging aking ka. At itong walang kwentang gwardiya, ngayon din ay bibigyan kita ng isang lesson na hindi mo malilimutan. Ano, Young Master Zhang? Nagpapanik ka na ba? Kapag nalaman mo na ang kakayahan ko, hindi ka na makakatawa. Kakayahan? Kahit gaano kalakas ang kakayahan mo. Malakas ba? Yang Kaiser is akin? Talagang ignorance is bliss. Alam mo kung bakit ka o? Idinaos ang class reunion sa Juku Hotel ngayon. Dahil mamaya, pupunta ako sa katabing venue para dumalo sa welcome back banquet. NG Dragon King S Palace. Dragon King S Palace, yung alamat na Superpower Organization. Ano? Young Master Zhang, may koneksyon ka sa Dragon King's Palace. Sa puntong ito, hindi na kita pagtataguan. Ako ay anak ng isang elder ng Dragon King's Palace. Hindi ko inakala, Young Master Zhang, na may ganong katinding background ka pala. Yun pong Dragon King S Palace, isang entidad na makapangyarihan sa buong mundo. Ang AMA ni Young Master Zhang. Bilang elder, ay tiyak na core executive. Mukhang may mga taong magkakaproblema na ngayon. Isang walang utang na loob, paulit-ulit na hinamon si Young Master Zhang. Isang irresponsible, hindi nakikilala ang tunay na dragon. Nakakatawa talaga. Eldering Dragon King S Palace? Alin po kaya doon? Ang pangalan ng aking ama, hindi mo karapat dapat malaman. Hayaan mong hulaan ko. Mayroong mahigit 10 elder sa Dragon King's Palace, pero ang may apelidong Zhang ay malamang isa lang. Si Zhang Baisheng, DIBA? Paano mo nalaman? Huwag mo nang pakialaman yan. Sabihin mo, tama ba ang hula ko? Kahit tama ang hula montak. Ano naman gayon? Ang gusto kong sabihin. kahit ang iyong ama ang dumating, baka hindi ka pa rin niya mapigilan. Katawa-tawa. Nagbibiro ka ba? Ang aking ama, siya ang isa sa pinakamakapangyarihan sa Dragon King's Palace. Akala mo ba ay ikaw? Ang Dragon King? Paano kung sabihin kong ako nga? Ang loko-lokong to, nagpapanggap bilang Dragon Lord. Pero okay lang. Kahit pa ikaw ang Dragon Lord, ano naman na yon? Pagkatapos ng welcome back banquet ngayon, ang aking ama ang mamumuno sa buong Dragon King's Palace. Kahit dumating ang Dragon Lord mismo, magpapababa siya sa pwesto. Taman ga ang hinala ka o. Si Zhang Baisheng ay talagang may masamang balak. Simula sa pool, ang pagbabalik na ito ay isang maingat na plano niya para patayin ka. Alam mo ang lahat ng detalyadong plano, kaya't ikaw ay hindi ko na pwedeng pabayaan. Mga tao, hulihin siya. Sino ang may lakas ng loob na galawin ang tatay ko? Dios na Tsidian, Dios na Kinyaw. Bakit kayo narito, Zangki? Alam mo ba na ito ay ang dakilang Dragon Lord? Siya ang Dragon Lord? Hindi ka ba nagulat? Sabi ka una es ayo e. Dakilang Dragon Lord, ang mga bagay sa kabilang banda ay naayos na. Dumating kami para magulat sa inyo. Paano ninyo ito naresolba? Dalhin ninyo rito ang tao.
Hindi. Tatay. Paano ako'y nagkasala, dakilang Dragon Lord, kahabagan ninyo ako. Ang bilis ninyong kumilos, agad ninyong. Naresolba ang problema. Ito ay lahat dahil sa ating young master. Kalahating buwan na ang nakalipas. Nagsimula na siyang magplano, unti-unting winawasak ang kapangyarihan ni Sang Kaisheng. At ngayon, tuluyan nang natapos. Tapos na ang lahat. Magaling ang ginawa mo, anak. Sobra naman ang papuri mo, tatay. Kung ganon, handa ka na bang pumali sa akin? Ngayon dito, ipinapahayag ko na ako si Kichan. Ay opisyal na magbibitiw sa posisyon bilang Dragon King Temple Master. At ang aking anak na si Kit Xiaochan, ang siyang opisyal na papalit. Pagpugay sa dakilang Dragon Lord. Tatay, magiging hands-off ka na lang ba? Naku, tulungan mo na lang ako. Ako at ang iyong tita Kiao ay magkakaroon ng masayang retirement. Yutong, halika na tayo.